gawin ang tama. Ano naman kami biglang iiwan ngayon, Rafael? Mismo magsasabi sa'yo kung nasaan si Moises. Galit na galit si Aling Nadia habang sinusubukan niyang burahin yung nakabandal na pusher sa puntod ni Roland na sinubukang pigilan ni Melanie dahil ramdam niya kung gaano nasasaktan ang nanay niya. Umiiyak na sinabi ni Aling Nadia na mabubura ang lahat ng sakit na nararamdaman niya kung nakakulong na si Justine pero hindi niya alam kung kailan sila magbabayad. Habang nag-aayos naman si Felicia ng mga gamit niya dahil lalabas na siya sa hospital nang saktong dumating ang mami niya. Giniit ng dalaga na hinihintay niya si Dr. Hannah dahil may sasabihin siya sa kanya bago sila lumabas. Sinabihan siya ng mami niya na nakausap na niya si Dr. Hannah na pinaalam niya ang buntis siya na kinagulat ng dalaga at mangiyak-ngiyak na pinagsabihan naman ni Divine na walang dapat makaalam lalo na si Justine, sabay humingi ng tawad pero nangako siyang aayusin niya ang lahat, sabay nagyakapan sila at nangako siya sa dalaga na andoon sila ng papa niya para sa kanya at para sa magiging baby niya. Habang nag-video call naman sila Maki at Maxine kung saan kinento ng binata na magpapasalo muna siya kay Kelvin dahil may gig siya at siguradong tiba-tiba na kapag nakaipon na siya ng pang-tuition niya sa susunod na SEM, ay babalik na din siya sa Pilapil. Sinabihan naman siya ni Maxine na hindi na kailangang magbakasyon siya sa Pilapil dahil baka mas lalo pang uminit yung ulo ng tatay nila, kaya biniro ng kuya niya na takot lang sila na ilaglag niya sila sa tatay nila, sabay tinanong niya kung bakit hindi pa kasi umaamin sila Maxine tungkol sa relasyon nila ni Moises. Agad namang tinanong ng dalaga kung papaano nila aaminin dahil kung ipagtatapat nila ang tunay na katauhan ni Moises ay para na ring inamin ng dalaga ang totoong pagkatao ni Rafael na wala silang kaalam-alam na alam na ni Matias ang buong katotohanan. Pinagsabihan naman ni Maki na hindi naman totoong kriminal si Moises dahil inosente din siya. Nakiusap naman si Maxine na secret lang muna nila ang bagay na yun. Palihim namang umakyat sa bundok si Matias na todo ang pag-iingat niya dahil baka may nakasunod sa kanya. Pagdating niya sa isang parte ng kabundukan ay may 5 armadong kalalakihan na pare-pareho nilang binaba ang mga baril nila at nakipagsuntukan sa isa sa kanila at nang nakalamang na si Matias ay nagnitian ng mga ito na sinabihan pa ng isang lalaki na wala talagang makapagpapabagsak kay Matias sa grupo nila. Umangal ang isang kasamahan nila na bakit kailangan pa nilang magsuntukan lalo't sakit lang yun sa katawan at may ibang paraan pa sila para makipaglaban na agad namang pinaliwanag ni Matias na hindi pwedeng tumakbo na lang sila kapag naubusan na sila ng bala na agad siyang tinanong ng kagrupo niya kung kaya ba nilang panindigan ang bagay na yun. Nakipagkita si Matias sa mga kasamahan niya para ipaalam na kaya nilang pabagsakin si Mayor Lorenzo na mismong kaalyado ng mga Sagrados dahil hawak niya ang alas nila dahil nasa poder nila si Rafael Sagrado. Sa pagalis na ni Rafael ay pipigilan ni Matias kung saan tatawagin niya ito sa tunay niyang pangalan na kunwari magmamakaawa siya na bakit iiwan na sila ni Rafael. Desidido na si Rafael na titistigo na siya laban kila Justine at Mercedes dahil ito lang ang alam niyang paraan para maitama ang mga pagkakamali nila at para mapatunayang inosente si Moises. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.